Hudas ka, Dashan. Tatay. Huwag mong saktan si Dashan. Suso, huwag mo akong pigilan. Ang kapal ng mukha ng batang ito, ibinenta ka para pambayad utang. Nandito na ako. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon ngayon. Suso, buhay pa si Suso. Alam ko na ang pagkakamali ko, Soy. Kuya Dashan. Hindi na kita kailanman paniniwalaan. Walang hiya ka, may lakas ka pa ng loob na lapitan ng anak ko. Inom ka ng inom, pati bahay hindi mo na iniintindi. Puro utang pa ang iniwan mo. Hindi na makakayanan ng anak ko ang ganitong buhay. Ngayon, papayagan ko ang anak ko na makipaghiwalay sa'yo. Tito Jang, kahit ano pang parusa mo sa akin, tatanggapin ko. Pero hindi ko kayang mawala si Soy. Sa nakaraang buhay ko, adik ako sa alak. Lasing ako at nakikipag-away. Nabaon ako sa utang. At ngayon, dahil hindi ko mabayaran ang utang, kinidnap ni Zhang Defa ang anak kong si Soy. Ilang araw na. Si Soy ay nasa kanila. Ngayon, hindi ko na pwedeng biguin si Soy. Tito Jang, si Soy. Alam kong mga taon na akong walang kwenta, hindi ako naging tao. Ang dalawang sampal na ito ay parusa ko sa sarili ko. Simula ngayon, ako si Hudas Han ay hindi naiinom ng alak. HM. Bakit kita paniniwalaan? Tio Jang. Sumpa ko sa iyo. Babayaran ko ang lahat ng utang. Hindi ko hahayaang magdusa si Soy sa hinaharap. Kuya Dashan, seryoso ka ba? Oo. Totoo ang bawat salita. Kung hindi, kahit anong gawin mo, hindi ako sisigot. Kuya Dashan, ito na ang huling pagkakataon. Dayan Ziho, ang utang mong 2 tail ng pilak kay Faye, patutumbasan mo ba ito ngayon? Kung hindi pa mababayaran, ang dalagang ito ay mapupunta sa mga kapatid. Babayaran ko ang utang, pero sino mang magtangkang galawin ang asawa ko? Makikipaglaban ako sa kanya. Kung hindi makakabuo ng 2 tail bago magdilim, si Master mismo ang kukuha ng tao. Nanay, pwede ba akong humiram ng kaunting pilak? Dako ang. Pupunta ka na naman para bumili ng alak. Hindi, nanay, hindi na ako iinom. Ang perang ito ay para iligtas ang buhay ni Soy. Nanay, mayroon lang akong 5 kasing. Huwag mong ipaalam sa iyong amain. Dinala ka ni nanay sa pamilya Zhao para magpakasal muli. Alam kong marami kang tiniis nitong mga nakaraang taon. Dahilan sa iyo, Dashan, salamat sa iyong pagsisikap. Nanay. Sa pagkakataong ito, taos puso akong magbabago. Kapag kumita na ako ng pera, ibibigay ko sa iyo ang magandang buhay. Ate, pwede bang makahiram ng 2 tail ng pilak? Kailangan ko ito ngayon. Ibabalik ko agad. Ikaw na laging nangungutang para sa alak, lumayo ka nga. 2 tail. Buong baryo. Walang magpapahiram sa akin kahit isang kasing, lalo na ang 2 tail. Kuya Dashan. Ito ang naipon kong isang salaping pilak. Kunin mo na ito. Soy, itago mo ng maayos ang perang ito. Umuwi ka na at hintayin mo ako. Ako ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kaya ako rin ang magbabayad ng utang. Ako mismo ang kikita ng pera. Sa loob ng ilang daang taon, ang mga taga-Baykao ay umaasa sa kabundukan. Sigurado akong may kapalaran ako sa bundok na ito. Wala akong oras para makialam. Si Faye ay parating na para kunin ang asawa ko. Nagpakita ang Diyos ng bundok. Sinabi ng Diyos ng bundok na iligtas ko ang maliit na hayop na ito. Hoy, ikaw maliit na bagay. Niligtas kita, at ito ang ganti mo sa akin. Ito ang ligaw na prutas ng Xuanfeng. Ang Xuanfeng na prutas ay may pambihirang bisa laban sa lamig at hangin. Ito ay isang himalang gamot na ginagamit lamang ng mga opisyal ng korte. Isang malaking bungkus nito. Yayaman na tayo. Maliit na bata, ikaw pala ang aking swerte. Gusto mo bang sumama sa akin? Sige, magiging magkaibigan tayo mula ngayon. Ako si Hudas Han. Tatawagin na lang kitang Akay mula ngayon.
Boss, magkano ang ligaw na prutas ng buhawi? Hindi kami tumatanggap ng tingi. Ano ang sabi mo? Ganito kalaki ang isang buhawi na prutas. Ligaw. Oo, ligaw nga. Bilasin mo, boss. Kailangan ko na ito. Ibebenta mo ba ng 8 tail? Boss, sa bayan ay mabibili ito ng 10 tail. Seryoso ka bang bibili? Pumunta ka at tingnan mo, narinig kong pumunta si Faye sa bahay ni Lazy Ho para mang-kidnap. No, hindi ba't sinabi na darating siya pag madilim na? Sige, 8 tail na nga. Boss, gusto ko ng pera ngayon. Si Hodashan talaga, walang kwenta. Umuutang ng malaki dahil sa pag-inom. Gusto ko pang ibenta para lang mabayaran. Nasaan na ang asawa mo? Kung hindi pa siya bumalik, ngayon nadadalhin ang tao. Nasa trabaho ang asawa ko, babalik agad. Sino ba sa Baykao ang hindi nakakaalam na si Hodashan ay isang matandang sinungaling? Laging nanghihiram pero hindi nagbabayad. Paano ba napasama si Ho na sinungaling kay Faye? Hindi ba't nung nakaraang beses lasing siya at nakipag-away kay Shaoli, nabasag ang binti ng tao? Hindi kayang bayaran ng gastusin sa gamot, si Faye lang ang pumayag na magpahiram sa kanya. Nang ahas mangutang kay Faye. Si Lazy Ho ay parang wala ng takot sa buhay. Sa tingin ko, ang asawa niya ang patay na. Ang mga babaeng napunta kay Faye. Sino ang nakabalik ng buhay? Ang asawa mo ay walang kwenta. Sa ngayon, malamang nagtatago na siya. Dalawang tail na pilak, dagdag pa ang interes ng 2 taon. Bayad na lahat. Boss, huwag mong galawin ang asawa ko. 2 tail ang kapital. Buwan ng interes na 50 wen. Boss, walang kulang. Yumaman ba ang batang ito? Kunin mo siya ng malaking halaga. Xiaohu, buwan ng interes na 50 wen. Lumang presyo na ito mula noong 1 taon. Tumaas na ngayong taon. 9 na ang buwan ng bayad. Ano? Sir, bigla nyo na lang tinaasan ang presyo. 9 na ang buwan ng bayad. May utang ka pa sa akin na 1 tail. Ang asawa mo, kailangan sumama sa akin. Boss pa, ang buwan ng interes ay 50 na barya. Nakasulat ito sa ating kasulatan. Ngayon, nandito ang mga kababayan natin. Kung hindi mo tutuperin ang sinabi mo. Sa hinaharap, sa lugar na ito ng Baykao, sino pa ang maglalakas loob na makipagnegosyo sa'yo? Talagang walang awang tao si boss pa. Ang interes, basta na lang itinaas. Mahina lang, gusto mo bang mamatay? Huwag na huwag kang mangungutang kay boss pa. Hindi ko kayang harapin ang ganitong klaseng tao. Boss pa, ano sa tingin nyo? Matapang ka ah. Sige, tapos na tayo ngayon. Paano mo ako napahiyan ng ganito? Hindi ko palalampasin ito. Bata, magaling ang ginawa mo ngayon. Tito Jiang, sinabi ko naman, poprotektahan ko si Soy Soy. Natakot ka ba? Pumasok ka muna sa loob at magpahinga. Bukas, ipagluluto kita ng sabaw na may buto-buto para mawala ang kaba mo. Kuya Dashan, saan ka kumuha ng pera? Kabababayad ko lang kay Tatay Fan ng 3 tail na pilak. May pera ka pa para bumili ng buto-buto. Huwag kang mag-alala. Tay, dati ang 10 piso ay inaabot ng 1 buwan bago niya mabayaran. Saan siya nakakuha ng ganito karaming pera sa isang araw? Malinis ba ang perang ito? Baka nagpunta siya sa sag-alan. Ay, ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Ilang taon na siyang umiinom ng alak, bigla na lang titigil. Hindi ako naniniwala sa malas na yan. Sa nakaraang buhay, umiinom ako at nagkakautang. Ang asawa ko ay dinukot ng pinagkakautangan. Ngayon, sa wakas na protektahan ko ang asawa ko. Hodashan, nabayaran mo na ba ang utang mo? May mukha ka pang kumain ng karne. Huna sinungaling. Kailan mo babayaran ng 10 kilo ng bigas na utang mo sa amin? Pati na rin ang 40 sentimos ko. Narinig ko yumaman ka na. Mababayaran mo na lahat ng utang mo kay Faye. Paano naman ang utang mo sa amin? Oo nga, huna tamad. Bayaran mo na ang utang mo. Hindi ko mababayaran ng buo. Baka magmukhang mayaman ako. Marami pang problema sa likod. Nagbibingi-bingihan ka ba sa sinabi ng ate mo? Tinanong ka niya. Kailan ka magbabayad? Ay nako. Achay, ang galing mo. Hodashan. Saan mo nakuha ang hayop na to? Ang dami na namang tao na naniningil sa kanya ng utang.
Tunay ngang marumi ang perang iyon kahapon. Mga kababayan. Sa ngayon, wala akong sapat na pera. Bigyan niyo ako ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, babayaran ko lahat ng utang ko. At bawat pamilya ay bibigyan ko pa ng 1 kilo ng karne, bilang interes na ibabayad ko sa inyo. Nagbibigay pa ng karne. Nagbago na ba si Hudosen? Ako si Hudosen. Ang salita ko ay may timbang. Soy, sandali lang. Kuya Dosen. Niloko mo na naman ba ako? Nagpunta ka ba sa Sag-Alan? May utang ka na naman ba? Soy, hindi ko na ipaliwanag sa'yo ng maayos. Kasalanan ko ito. Tingnan mo, yung perang pambayad utang. Galing sa pagbenta ko ng prutas ng Xuanfeng, malinis na kita. Kuya Dashan, ang pagbebenta ng gamot ba ay kumikita ng ganito kalaki? Ito ay... Oh, ito si Akay. Ang ating tagapagbigay ng yaman. Yung halamang gamot, si Akay ang tumulong sa akin para mahanap yon. Ito ang natirang pera, itago mo. Matapos bayaran si Ginoong Fa. May natira pang 4 na liang at 8 tsen. Kuya Dosha, ang ligaw na prutas ng Xuanfeng. Talaga bang ganito ito kahalaga? Siyempre, maraming kayamanan sa bundok. Soy, mula ngayon, ang pera ng pamilya natin, ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Kuya Dahan, nagbago ka talaga. Ano pa lang ito? Sa mga susunod na araw, sisiguraduhin kong may karne ka sa bawat kainan. Dahan. Labas na, huwag lumabas, ako ang titingin. Matandang lalaki. Huwag mong pahirapan ang anak ko. Ikaw na babaeng mabaho, huwag makialam. Nakalimutan mo na ba nung ninakaw mo ang pera para sa anak mo? Paano kita pinarusahan noon? Tio Biao, anong ginagawa mo? Narinig ko yumaman ka nitong mga nakaraang araw. Oo nga. Sabi ni Wang sa dulo ng nayon, hindi alam ni Dasha kung saan niya nakuha, isang malaking puno ng ligaw na prutas ng Aipo, nabenta ng 8 tail na pilak, 8 tail. Sabi mo nung araw na iyon, na ang 7 araw na pagbabayad ay isang malaking kalokohan. Lumakas na ang loob mo. 8 na tail ng pilak, bakit ni isang kasing ay wala akong nakita, kung hindi ko ikaw dinala sa bundok ng pamilya Zhao. Kahit pa umakyat ka sa puno ng whirlwind fruit, alam mo ba kung ano yon? Oo nga, Dashan, ang kinita mong 8 liang. Kalahati niyan ay dahil sa tulong ng pamilya Zhao. Kaya kailangan mong ibigay ang kalahati sa kanila. Kalahati. Ang prutas ng Aipo ay hindi naman tumubo sa bundok ng pamilya Zhao, mula sa pagkakatuklas hanggang sa pagbebenta. Wala namang naitulong ang pamilya Zhao sa atin, kahit na tumira ako sa pamilya Zhao ng 16 na taon. Hindi ninyo man lang ako binigyan ng mainit na pagkain o kama, sabihin ninyo sa akin, bakit ko ibibigay sa inyo ang kalahati ng pera? Anak, huwag ka nang makipagtalo, gusto nila ng pera, ibigay na lang natin sa kanila. Reyna, dahil palagi mong sinasabi na huwag nang makipagtalo. Sa mga taon na ito, ang pamilyang ito ay unti-unting umakyat sa ulo mo. Anak, makinig ka sa sinasabi ni Ina. Dinala kita ni Ina sa pagpapakasal, nakikitira lang tayo sa ibang tao. Hindi tayo dapat makipagtalo o makipag-agawan, magiging maayos ang buhay. Oo. Tito Biao, hindi ibibigay ni Dashan ang pera. Mga lalaki ang nag-uusap, kailan pa naging oras mo para makisali, babae? Pwede mo akong murahin, Tito Biao, pero ang nanay ko at ang asawa ko, walang sino man ang pwedeng mang-api sa kanila. Zay, kumita ng kaunting pera. Ang yabang mo na. Dasha, ang galing mo na ngayon. Kumita ng kaunting pera, hindi mo na kilala ang sarili mo. Huwag mong kalimutan, ang nanay mo ay umaasa sa pamilya Zhao para mabuhay. Ang tatay ko ay pumayag dahil masunurin si Tita Lian, kaya binibigyan kayo ng pagkain. Kung magalit ang tatay ko. Anak, huwag mo nang kausapin ang batang ito. Dapat bigyan sila ng leksyon. Balikan natin ang mga galaw ko. Para malaman mo ang iyong kakayahan. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na saktan ng nanay ko, babayaran. Sige, magbilangan tayo ng maayos. Noong taon na namatay ang tatay ko, may iniwan siya sa amin ng nanay ko, 2 bahay na gawa sa tisa, 3 ektarya ng magandang lupa, nang magpakasal muli ang aking ina. Dinala niya ang lahat ng ari-arian na ito, sa pintuan ng pamilya Zhao.
Nasaan na ngayon ang bahay? Ang lupa. Gusto niyong hatiin ko ang pera sa inyo? Sige, walang problema. Ibenta mo na itong bahay at lupa, gawing pera. Ibalik mo sa akin at sa nanay ko. Ikaw na walang utang na loob. Sumusobra ka na. Wala kang makukuhang pera kahit 5. Simula ngayon. Ako, si Ho Dashan, at ang pamilya Zhao, wala nang kaugnayan. Si Dashan, naging batang walang tahanan. Pinag-uusapan ka ng mga tao sa baryo. Gusto mong humiwalay? Sige, pagkatapos ay magkakautang ka. Huwag ka nang manghihiram kahit 5 sa pamilya Zhao. Kapatid, huwag mo kaming sisihin. Kapag nalasing ka ulit at lumuhad sa harap ng pintuan, umiiyak at humihingi ng tawad. Tara, ang batang ito ay naglakas loob na humiwalay. Makikita niya ang hirap sa hinaharap. Babae, anong ginagawa mo? Tara na. Si Dahan ay parang malas, kahit ang sariling ina ayaw manatili sa bahay niya. Tingnan mo ang anak na tinuruan mo. Si Dashan na tamad. Pag lumabas, lahat gusto siyang bugbugin. Kapitan, gusto kong umupa ng bundok. Uupahan ng bundok. Ho Dashan. Ikaw pa ba yan? Balak kong magtagal dito. At ang renta, ibibigay ko ito ng buo. Sayang, huli ka na. Ang magagandang bundok matagal nang naipamahagi. Kapitan, alam kong hindi maganda ang reputasyon ko dati. Pero ngayon, taos-puso akong magbabago. Ang mga utang ko dati, babayaran ko na ngayong linggo. Wala ring silbi ang sinasabi mo sa akin. Wala kung wala. Umalis ka na, abala ko. Kapitan, pinipili niyo ba kung sino ang tutulungan? Dapat narinig niyo na. Nakakita ako sa isang bundok ng isang pugad ng ligaw na prutas ng Xuanfeng. Ligaw na prutas ng Xuanfeng. Ikaw ang nakahanap. Walang bundok, ayos lang. Pupunta ako sa karatig na baryo para magtanong. Kapag may prutas na Xuanfeng ulit, ibebenta ko na lang sa kanilang baryo. Dasha, bigla kong naalala. May natitira pang isang bundok sa ating baryo. Dadalhin kita para makita. Dito sa burol na ito. Bagamat mukhang tigang ngayon. Pero kung aalagaan mo ng mabuti, baka may tumubong kayamanan. Itong bakanteng lupa ay ilang dekada nang walang may gusto. Maraming bato, manipis ang lupa. Kahit upahan, ikaw pa rin ang gagastos. Ang kapitan ng baryo ay gumagawa ng paraan para pahirapan si Lazy Ho. Dashan, kumusta? 500 wen ang upa sa isang buwan. Pwede nang pumirma bukas. Ang lupaing ito ay mamasa-masa, nasa lilim, at may nakatagong bulok na lupa. Perpektong lugar para sa pagtubo ng bihirang mga halamang gamot. Kapitan ng baryo, uupahan ko ang lupang ito. Pipirma na ako bukas. Pirmahan muna natin ng 5 taon. Si Lazy Ho talaga ay mahilig mag-eksperimento. Una, ginamit ang asawa para pambayad utang. Ngayon, inuupahan ng walang kwentang lupa. Magtrabaho na lang kaya para kumita ng kaunti. Ngayon, ayos na. Inuupahan ang bakanteng lupa. Mauubos na naman ang ipon ng pamilya. Kapatid, bakit ba ang bilis mong patunayan ang sarili mo? Kakahiwalay lang ng pamilya, inuupahan na ang bundok, pero sino ang nakakaalam na binili mo lang ang isang tambak ng mga bato? Sa tingin ko, hindi tatagal ng 3 araw. Siguradong malulugi ka hanggang wala nang matira sa'yo. Pagdating ng panahon, babalik ka rito at magmamakaawa para sa pagkain. Tambak ng bato ba o bundok ng kayamanan? Malalaman natin sa mga susunod na araw. Malalaman nyo rin. Anak, ano ba ang iniisip mo? Alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo. Pero umupa ka ng tambak ng bato, at naubos mo ang pera. Paano na ang kinabukasan ni Soy? Nanay, magtiwala ka sa akin. Kuya Dasha, narinig kong may malakas na ulan. Pupuntahan kita. Soy, nagrenta ako ng isang sirang bundok na bato. Galit ka ba sa akin? Hindi galit. Naniniwala ako kay Kuya Dasha. Sa pagkakataong ito, talagang gumanda na. Hintayin nating tumila ang ulan. Ipapakita ko sa inyo ang isang himala. Maraming mga bato. Mag-ingat ka, Kuya Dako. Kapatid na Kai, may maganda bang paninda? Soy, tingnan mo. Yayaman na tayo. Ito ay 0,000,000. Ang mahiwagang gamot na Yulo Jinhua. Napakarami. Magkano kaya ito maibebenta? Soy, halika't tingnan mo. 1, 2. 7 dahon.
Isang bulaklak sa gitna. Bihira bang matagpuan ng ganitong klaseng gamot? 7 dahon ng Ningxia. Kuya Dashan, ganitong klaseng gamot, kapag nakita ni Manager Huang, siguradong luluwa ang mata niya. Diretso na natin dalhin sa Jishitang, makakapalit na tayo ng pera ngayon din. Soy, nakalimutan mo na ba ang nangyari sa Zuan Fangbo, buong-buong halaman? Sila Huang agad na binarat ng 8 liang. Sabi pa niya, hindi ako tumatanggap ng kalat-kalat na paninda, talagang sinasamantala niya ang pangangailangan mo sa pera. At mabilis kumalat ang balita sa baryo. Kapag nalaman ng pamilya Zhao, na nakahanap tayo ng ganitong klaseng gamot, tiyak na magkakagulo. Kuya Dashan, anong gagawin natin? Huwag mag-alala, bukas pupunta ako sa bayan kahit malayo. Makikipag-usap ako sa may-ari ng Jishitang. Malayo ang bayan. Maghahanda ako ng pagkain para sa iyo ngayon. Doon ang kuha ng gamot. Nagbebenta. Dito lang kami bumibili sa mga kilalang magsasaka ng gamot. Ito ba ang Yulu Jinhua? At ganito pa rin kaganda ang kalidad. Pinakamahusay na pampalusog na Yulu Jinhua. Mayroon ka pang 2 basket. Huwag magmadali, boss. Mayroon pang maganda. Kapatid. Saan mo nakuha ang 7 dahon ng Ningxia grass? 7 dahon, isang bulaklak, ang likod ng dahon ay may malinaw na mga guhit, may makikitang gelatin sa putol. Tunay na produkto, ligaw pa. Ang gamot na ito ay humihinto ng pagdurugo at nagtatanggal ng lason. Espesyal na gamot para sa kagat ng ahas at mga sugat, mahirap hanapin sa palasyo. Matagal nang wala sa ligaw na lugar. Kapatid, ang isang ito ay nagkakahalaga ng 20 o 30 tail. Kasama ang 2 basket ng Yulu Jinhua mo. Lahat ay 30 tail. 20 tail, ang buong pugad ng Xuanfeng fruit ay 8 tail lang. Ang isang ito ay doble at kalahati pa. Manager Zhao. Sinabi mo rin, kahit sa loob ng palasyo ng gamot ay mahirap hanapin ito. Halos maputol ang mga binti ko sa paghahanap ng halamang ito sa kabundukan. Halos mapakain ako sa mga baboy damo. 20 tail, hindi sapat para sa paglalakbay na ito. 20 tail na ang pinakamataas na presyo. Kung dadalhin mo ito sa iba, baka wala ring makakakilala. Sa Qingxi Town, walang makakakilala. Pero sa Yunzhou City, mga batika na may alam sa halaga nito. Iisa lang ba ang batika nyo na Jishitang? 25 tail. 30 tail. Kapatid, ito ang unang ligaw na 7 dahon ng Ningxia na nakuha ko sa loob ng 10 taon sa Huichuntang. 30 tail, hanggang dyan na lang. Sige. 30 tail. Isang halaman lang, ganito na siya ka-excited. Hindi ko dapat ipaalam sa kanya na marami pa sa bundok ko. Kapag marami ang supply, bababa ang presyo. Nilaibat ko ang buong bundok. Isa lang ang nakita. Napakahirap hanapin. Baka mahirap nang makahanap ulit. Kapatid, may magagandang produkto sa hinaharap, ipadala nyo lahat sa akin. Sa pera, siguradong hindi kita pababayaan. Ang bilis ng balita ni Fa. Ang bilis mong nakasunod, kapatid. Hoy, Kuya Dasha, talagang sakto. Sinundan mo ako buong daan, hindi ka ba pagod? Hindi naman, nadaanan ko lang ito. Kuya Dashan, pinapabigay ni Fei ang isang mensahe. Gusto niyang malaman kung saan mo nakuha ang koneksyon na ito. Anong koneksyon? Naglalakad lang ako sa bundok. Parang bulag na pusa na nakatagpo ng 3 daga. Swerte lang, huwag mong itago, huge. Sabi ni Faye. Kilala niya ang mga malalaking mamimili sa Yunzhou City. Kung may maganda kang gamot, makipagtulungan kay Faye sa pagbenta, doble ang presyo. Si Faye ang magpapagalaw, ikaw ang maglalabas ng produkto, hatiin ang kita ng pantay. Kamusta, hindi ka lugi kay Faye? Noong una, kayang magtaas ng presyo ni Faye. Mula 50 hanggang 70 na interes. Sa susunod, kaya niyang bawasan ang kita ko, mula 50% hanggang 10, balikan mo si Faye. Ang malas ko, hindi ko kayang mag-apoy. Ang kita ko, maliit man o malaki, ay kapalaran ko, hindi na niya kailangang hatiin pa. Ikaw talaga, ayaw mo ng mabuting usapan. Ayaw mo ng mabuting usapan. Mukhang ito lang ang kaya nyo, ha?
Narinig ko na kumita si Laura ng maraming pera sa pagbebenta ng gamot. Noong nakaraan, sinabi niyang babayaran niya ang puhunan, dagdag pa ng 1 kilo ng karne. Ngayon na kumita siya, ang interes natin. Hindi ba dapat dagdagan natin? Oo nga, kumita na siya ngayon. Gusto niya ba tayong paalisin gamit lang ang 1 kilo ng karne? Oo, mas malaki na ang kita niya. Hindi ba galing pa rin sa bundok ng Baikao-ao? Ang mga halamang gamot na tumutubo sa bundok na ito, ang perang kinikita sa pagbebenta nito ay dapat para sa lahat. Tama, lazy ho. Yumaman ka na. Noong nakaraan, may utang siya sa atin. Ibinalik lang ang puhunan, dagdag pa ng 1 kilo ng karne. Sobrang kulang pa niyan. Sa tingin ko, dapat bayaran ni Loisy ang interes sa bawat isa sa atin. 3 beses ang halaga. Tama ka. 3 beses. Mga kababayan, nandito na kayong lahat. Sige, linawin natin ang mga utang sa harap ng lahat. Pero sabihin ko na ang hindi magandang balita. Noong araw, nangako ako sa inyo, ibabalik ko ang puhunan, bawat pamilya ay bibigyan ng 1 kilo ng karne bilang tubo. Ang 1 kilong karne na ito, ay pasasalamat ko sa inyo sa pagpapahiram ng pera sa akin. Pero narinig ko ang ibig ninyong sabihin, gusto mo bang biglang magbago ng isip at hindi na umamin? Kung ganun, ang pangako noon ay hindi na mabibilang. Hindi lang hindi mabibilang. Kung may manghihiram ng pera o gamot sa akin, gagawin ko rin ang pagtaas ng presyo. Ganun ang patakaran, kung may lalapit sa akin. Ibabalik ko ng 3 beses, paano? Sige. Sige, gawin na lang natin ayon sa napag-usapan. 1 kilo ng baboy ay sapat na. Kulang kami sa baboy sa bahay. Si Lazy ho. Ngayon, ang galing na niyang magsalita. Huwag mo na siyang kontrahin. Baka mapahamak ka pa sa huli. Ay, maliit na kapatid. Malaking saya, malaking saya. Maliit na kapatid ay yumaman. Tuwang-tuwa si Tito para sa'yo. Dati ay nagpadala ng tao para kumustahin ka. Pero medyo mahina ang salita ng tao, nagulat ka tuloy. Humihingi si Tito ng paumanhin para sa kanya. Si Ginoong Fa mismo ang pumunta, siguro hindi lang para humingi ng paumanhin. Mukhang maayos kang kausap. Kaya diretso na ako. Saan mo natutunan ang kakayahan mong maghukay at kilalanin ang mga gamot? Saan mo natutunan ito? Ang mahiwagang gamot na Yulo Jinhua. Kahit ilang beses umakyat ng bundok ang iba, ni isang hibla ng buhok ay hindi mo makita. Paano mo naman natutumbok lagi? Pareng Fa. Huwag mo akong biruin. Wala akong talento, puro tsamba lang. Ang swerte ngayon, bukas wala na. Walang maaasahan. Ay. Swerte rin ay isang talento. Narinig ko na nagrenta ka ng bundok sa Fishigang. Bakit hindi tayo magtulungan? Isang bahagi ang bundok mo, ako na ang bahala sa puhunan. At sa mga tao, tutulungan din kitang makipag-ugnayan sa mga malalaking mamimili sa Yuncheng. Hati tayo ng pantay sa kita. Oh. Boss Fa. Alam mo naman ang lugar na iyon. Maraming bato, manipis ang lupa. Inupahan ko iyon dahil mura ang renta. Nagpapakahirap lang ako. Hindi kaya ng bundok na iyon ang hati-hatian. Ipinuhunan mo ang kapital, baka hindi mo man lang marinig ang tunog. Sa huli, ako pa ang sisisihin mo na niloko kita. Hindi ba? Boss. Para sa kaunting gamot na ito, ang anak ko, si Dasha, nagtrabaho ng maaga hanggang gabi. 2 pares ng sapatos ang nasira. Hindi pa sapat ang kita para makabili ng asarol. Itong bundok na ito, ay parang butas na hindi mapupuno. Huwag ka sanang mag-invest dito. Sige, sige. Magpatuloy kayo. Hindi ko na kayo iistorbohin. Ang mag-asawang ito ay tuso. Walang katotohanan sa sinasabi niya, bantayan mo siya. Saan siya pupunta? Saan siya maghuhukay? Isulat mo lahat ng detalye. Hindi ako naniniwala na hindi ko makukuha ang kanyang kita. Naiintindihan ko. Kaibigan. Bumalik ka at sabihin mo kay Boss Fa, ang kayamanan ay nasa ilalim ng batong ito. Maghukay ka ng 3 araw at 3 gabi, wala kang mahuhukay kundi hangin. Ito ba ang 0000000 na pulang orchideas? Mas mahalaga pa kaysa sa 7 dahon ng Mingxia grass na pulang orchideas, ha? May hayop na kumain ng pulang orchideas, baboy ramu yun. Halos nakalimutan ko. Pinakapaborito ng baboy ramo ang pulang orchideas. 2 araw pa bago pwedeng anihin. Kung hindi natin maprotektahan, sayang ang malaking kita. Lumipad na.
Achay, magbabantay tayo dito ngayong gabi. Mga badger at baboy ramo. Ang ugat at dahon ng pulang orchideas ay matamis at malamig. Saktong gusto nila ito. Maaga ang paghuhukay, kulang ang bisa ng gamot. Kalahati ang ibababa ng presyo. Pwede namang hindi hukayin. Sa gabi kailangan pakainin ng mga hayop na ito. Alam ko na naman hindi ka uuwi para kumain. Madilim na ang gabi. Nandito ka sa tambak ng mga bato. Ano ang nangyari? Nagkaproblema ang gamot. Ang pulang dahon ng lan, mas mahalaga kaysa sa 7 dahon ng ming sa damo noong nakaraan. May mga hayop na darating sa gabi. Kailangan kong magbantay dito. Magbabantay ka mag-isa sa kalagitnaan ng gabi sa bundok. Gumawa ng kubo. Magbantay ng ilang gabi, hintayin itong lumaki ng sapat. Bunutin mo lahat. Dalhin mo lahat sa JC Hall. Makakakuha tayo ng malaking halaga. Sige, sasamahan kita magbantay. Soy, huwag kang magulo, malamig sa bundok sa gabi, at may mga mababangis na hayop. Samahan mo ako, kailangan ko pang mag-alala sa pag-aalaga sa'yo. Makinig ka sa akin, umuwi ka at maghintay. Kuya Dasha, ayoko. Gusto kong samahan ka. Sige. Ikaw ang magbantay sa unang hati ng gabi. Bumalik ka sa kalagitnaan ng gabi. Papasamahin kita kay Akay pababa ng bundok. Walang pagtutol. Hey! Nakumpleto ko na lahat ng gamit. Kuya Dashan, hindi ko alam dati na marunong ka ng mga ito. Ang dating Hudashan ay isang gago. Halos napahamak ka rin. Buti na lang, binigyan ako ng pagkakataon ng langit para itama ang aking pagkakamali. Sa pagkakataong ito, kailangan kong bayaran ang utang ko sa iyo. Soy, umatras ka. Oh. Umakyat ka at huwag bumaba. Kuya Dashan, mag-ingat ka. Akay, akitin mo siya. Palibutan ng mga damo papunta sa hukay. Ay tali muna itong hayop bago ibagsak ang mga bato. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ngayon na. Nagawa na. Nabantayan na. Kuya Dasha, ang braso mo. Soy. Huwag kang matakot. Gasgas lang ito. Magpagaling ka lang ng ilang araw. Tingnan mo, protektahan ko ito. Sapat na ito para makabili ng 2 bagong damit para sa'yo. At isang alahas na may perlas. Kuya Dashan, mula ngayon. Babantayan mo ang bundok, babantayan kita. Oo. Mabuting kapatid, huwag kang mag-alala. Red Sleeper Orchid. Buong buo pa rin ang kumpol nito. Boss, ito ba ang mas bihirang hiyas kaysa sa Kiyeminxia grass? Ang red-scaled orchid ay mahusay sa pagpapalamig at pagpapakalma ng pamamaga. Sa ligaw, maaaring hindi ka makakita ng isang kumpol sa loob ng 10 taon. Kapatid. Bibilhin ko itong kumpol sa halagang 30 taels.
Sandali lang. Magbibigay ako ng 35 tail. Boss Son, ito ang mga paninda ng GC Hall. Hindi mo dapat pinapakialaman ito. Huwag kang makinig sa kanya, kapatid. Ako'y naglakbay sa Hilaga Timog. Pamilyar ako sa mga batika sa lungsod ng Yunjo. Kung dadalhin mo itong red scale orchid sa lungsod, mas mataas ang presyo nito. Ganito, bibigyan kita ng 40 tail. 42 tail, kaibigan. Malalim ang ating samahan. Napag-usapan na natin dati. Kapag may magandang kalakal, sa akin muna. 45 tail, walang kwenta. Ang may pinakamataas na presyo ang makakakuha. Magpaligsahan kayo, mga tagapamahala. Mas mataas, mas mabuti. Ako'y uupo lang at magbibilang ng pera. 50 tail. Saan ang apelyido? Hindi ko natatanggapin ng sobra, kunin mo na. Si Manager Jiang ay mabilis magdesisyon. 50 tail. Ang pulang linyang orchid ay sayo na. Nanay, dito. Anak, pamayat ka. Nanay, kunin mo, kunin mo. Nanay, kunin mo, itago mo. Huwag mong ipakita kina Tiyo Biao. Hindi pwede, hindi pwede. Kakabukas mo pa lang ng negosyo, itabi mo para sa sarili mo. Ayaw ko, may kamay at paa ako. Nanay, may kakayahan na ako ngayon. Sa pamilya ni Zhao, ilang taon kang nagtitiis. Ang dami mong hirap, tandaan ko lahat. Itong pera, kunin mo para sa sarili mo. Kung may kailangan ka, bumili ka. Huwag ka nang laging magpasakop sa iba. Nanay, kapag nakapag-desisyon ka na, handa akong kunin ka mula sa pamilya Zhao. Para sa iyo ito, gumawa ako ng bagong damit, yung luma, puro tagpi na. Kuya Dosha. Lahat ito para sa akin. Siyempre. Sa hinaharap, kapag nakahanap tayo ng mas maraming mahalagang gamot, mas marami pang magagandang araw ang naghihintay sa'yo. Ang hakbang na ito. Si Zhao Taizo. Si Zhao Taizo ay si Kim at Hangal. Sinilip niya ang bitak ng batong may pulang kaliskis na orchid. At ako ay naroon sa bitak na yon. Gawan mo siya ng artikulo. Achay, kailangan nating makahuli ng malaking isda. Tatay, nalaman ko na ang lahat. Yung pulang orchid ni Lisa Ho, naibenta ng 50 tail. 50 tail. Bakit siya lang ang nakinabang? Si Hodashan talaga'y walang utang na loob. Pinakain siya, pinasuot siya ng pamilya Zhao sa loob ng 16 na taon. Ngayon, yumaman na siya at nagkaroon ng kakayahan. Pero ni isang patak ng sabaw ay hindi niya ibinahagi sa atin. Tama ang sinasabi ni Ama. Talagang walang hiya si Hodashan. Para sa akin. Si Hodashan ay bahagi pa rin ng pamilya Zhao. Ang bundok niya ay may bahagi rin tayo. Pamilya tayo. Kumuha ng ilang halamang gamot sa kanya, ay nararapat lang. Shizu, ngayon alam mo na ang pasikot-sikot sa bundok niya. Sa susunod, pili tayo ng oras na walang tao. At kunin lahat ng halaman sa bundok niya. Kakabuti lang ng buhay ni Dashan. Akay, ito ang tinatawag na paanyaya sa banga. Hinawakan ni Zhao Taizo ang puwang ng bato na ito. Naniniwala siyang nandito ang kayamanan. Mas pinapakita kung parang may kayamanan dito. Mas lalo siyang mahuhulog sa bitag. Ang pamilya ni Zhao Biao, sa Kim at Hangal. Puro patungkol sa pamilya ang sinasabi. Ngayon, nakatutok sila sa bundok ko. Hindi magtatagal, aakyat sila dito sa gabi, imbes na mag-ingat habang buhay. Mas mabuti pang minsanen, tanggalin ang ugat ng problemang ito. Soy, ang galing mo naman. Lumang lambat ito ng pamilya ni Tio Wang. Tinulungan ko lang ng konti. Soy, ang galing mo. Makakatulong ito ng malaki sa pamilya natin. Soy, kailangan ko rin ng 3 malalaking lambat. Mas malaki, mas matibay, mas maganda, Kuya Dashan. Bakit hindi ko alam dati na mahilig ka palang makipagkompetensya? Anong kompetensya? Pag natapos na ang paglalala, dadalhin natin sa bundok. Papakita ko sa iyo ang isang magandang palabas. Misteryoso. Anak. May malaking problema. Nanay, anong problema? Dahilan. Narinig ni nanay kahapon na may balak si Tio Biao na sirain ang plano mo. Zhao Biao, Taizu, Kuihua, 3 silang nag-usap na.
na sa dilim ng gabi pupunta sa iyong walang kwentang burol at kukunin ang iyong pulang orchideas. Sinasabi pa na ikaw ay kalahating tao ng pamilya Zhao. Dapat daw ay ibahagi mo sa kanila kung hindi ay sila mismo ang kukuha. Dahilan. Gusto nilang putulin ang iyong kabuhayan. Nanay, huwag kang mag-alala, matagal ko nang pinaghandaan ito. Narinig mo ba ng malinaw? Anong daan ang tinahak nila paakyat ng bundok? Kanlurang Dalesdis, iyong daang damuhan na walang dumadaan. Sinabi nilang dadaan sila roon, nang hindi namamalayan ng kahit sino. Anak, bakit hindi ka nag-aalala? Nanay, naghahanda kaming maglagay ng bitag sa kanlurang burol. Kuya Dasha, ang palabas na ito ay para sa pamilya Zhao. Tia Lian, sa loob ng 2 oras. Lahat ay magiging handa na, sasama ka sa amin sa bundok. Sila'y manggagaling sa kanlurang burol, dito natin ilalagay ang bitag. Natisod at natamba. May lambat na nakabitin sa puno sa harap. Kapag gumalaw ang bitag, sasakluban ng lambat ang ulo. Maglagay ng mga troso sa tuktok ng burol, para putulin ang kanilang daan ng pag-urong. Kuya Dahon. Dinagdagan ko ng 2 patong ng abaka ang lambat, 3 baka ang hindi makakawala. Sige. Ang galing ni Soy Soy. Siya ang bida sa eksenang ito. Dahilan, kahit si nanay ay unang beses na nakatulong sa'yo. Nanay, Soy Soy. Matapos ang laban na ito, sa mga darating na araw, magiging mas maganda ang lahat. Pangako ko. Tatay, malapit na tayo sa bitak ng bato. Nakita ko na ito noong nakaraan. Doon tumutubo ang red phosphorus orchid. Hinaan mo ang boses mo. Baka may makarinig. Ay, ano yan? Putang ina, sino ka? Ang lakas ng loob mong traidorin ako. Tulungan niyo ako, ibaba niyo ako. Tatay, tulungan mo ako. Hoy, Tiyo Biao. Gabi na, hindi ka pa natutulog. Anong ginagawa mo dito sa bundok ko? Malandi kang babae, ikaw ang nagtraidor sa akin. Wala ka na bang takot sa buhay mo? Atchay, sugod. Bakit nakabitin ang pamilya ni Zhao Biao sa puno? Karapat-dapat lang kay Zhao Biao. Palaging nagmamalupit sa lugar na ito. Kapitan, mga kababayan. Kagabi, ang pamilya ni Biao ay may daladalang asarol at sako. Pumunta sa aking bakanteng lupa para magnakaw ng aking mga gamot. Inagaw mo ang trabaho ko. Ngayon, nahuli ka na. Ang lubad pala at mga sako ay ebidensya. Dati si Liu Qiwa at Dashan ang pinakamalupit. Ngayon naiinggit sa kita ni Dashan. Kung hindi makuha, magnanakaw na lang. Aba, nakakahiya naman. Hindi ito pagnanakaw. Si Ho Dashan ay tao ng pamilya Zhao. Ang kanyang mga bagay ay mga bagay ng pamilya Zhao. Ganun ba? Mukhang iniisip mo na kapag pumasok ang tao sa pamilya Zhao. Ang mga bagay ay dapat mapunta sa pamilya Zhao. Sakto, nandito ang kapitan ng baryo at mga kababayan. Gusto kong humingi ng paliwanag para sa aking ina. Ang aking ina na si Wang Xulian ay muling nag-asawa noon. Dinala mo ba ang mga alahas at mga gamit mula sa pamilya Zhao? Ginto at pilak. Ipinagpalit din ba ng pamilya Zhao ang mga ito para sa pera? Ang mga alahas ni Wang Xulian. Alam ko, si Zhao Biao noon ay ipinagpalit ang mga alahas ni Wang Xulian. Lahat ng mga ito para sa pera, para makuha ang kasalukuyang bundok na iyon. Maganda naman ang bundok nila. Pero ilang taon na nilang inuupahan. Sikat sa katamaran ng pamilya ni Zhao Biao. 3 araw na nangingisda, 2 araw na nagpapahinga. Hindi pa sila seryosong umakyat sa bundok para maghanap ng gamot. Hinayaan lang lumago ang mga damo. Hindi ba, sariling magandang bundok, pinabayaan lang. Pero naiinggit sa bundok ng iba na may kayamanan. Noong una'y pinagtatawanan mo si Dashan na umupa ng tambak ng mga bato. Ngayon, may gana ka pang magsalita. Nakalahati ng bundok na ito ay sa inyo na. Zhao Biao, ikaw pa naman ay isang nakatatanda. At gumagawa ka ng ganitong kababuyan. Simula ngayon, kung maglakas loob ka pang manggulo dito sa Fishigang, ipapakulong kita. Ikaw ang nagbigay ng masamang ideya. Pinagtatawanan tayo ng buong baryo. Ho Dashan. Pinahiya mo ako sa harap ng buong baryo, hindi kita tatantanan. Pero natuklasan ko. Anong batuhan? Isa itong bundok ng kayamanan. Kuya Dashan, ang galing mo talaga. Napapasunod mo ang buong pamilya ni Lao Zhao.
Anong hangin ang nagdala sa'yo, Faye? Sasabihin ko na ng direkta. Gusto ko ang lupain mong ito. 30 tael, para sa lupain mo. Binili ko na. Mang Fa, ang pulang orkidya sa bundok na ito ay nagkakahalaga ng 50 tael. Gusto mo itong bilhin ng 30 tael. Akala mo ba'y tanga ko? Ay, noong huling beses, Dasha, sinabi mo mismo, wala nang laman ang bundok na ito. Ang 7 dahon ng Ming Shada mo. At ang pulang kaliskis na orkidyas na ito. Siguro ay sinuwerte ka lang. Na natanggap mo ito, kapatid, ibigay mo sa akin ang posisyon na ito. Makakapagpahinga ka rin ng maayos, ano sa tingin mo? Nagbibiro lang si Faye. Ako, masaya na ako dito sa pwesto ko, umiinom ng kaunting alak. Kumita man o malugi, wala akong pakialam. Kapatid, huwag kang magsalita ng tapos. Si Manager Jiang ng Qingxi Town, matagal na kaming magkaibigan. Kung sakaling hindi ako masaya sa araw na iyon, batiin mo si Manager Jiang, kahit gaano pa kaganda ang gamot mo, kanino mo ito ibebenta, magpakasama ka. Ibigay mo sa akin ang posisyon na ito, pareho tayong makikinabang. Kung hindi, hindi mo na maibebenta ang gamot mo sa hinaharap. Mahihirap sabihin. Ginagamit ni Faye si Manager Jiang para takutin ako, baka hindi mo alam. Paalala ko lang. Noong una, nag-alok din si Manager Son ng mataas na presyo. Nagbid siya ng 45 tael. Kaya mo bang kontrolin ang isang G-sitang sa Qingxi Town? Kaya mo bang kontrolin ang lahat ng batika sa Yunzhou City? Ang aking merkado ay wala sa iyong mga kamay. Maaari kang umalis. Sige. Hudashan. Wala kang utang na loob. Huwag kang magsisi sa hinaharap. Walang kwenta, isang grupo ng mga walang kwenta. Dati, sinabi ko sa inyo na sumama sa kanya, ano ang nangyari? Itong batang ito, kahit saan na lang, dinala kayo sa isang liblib na lugar para maghukay, parang mga baboy na tanga. Huwag kang magalit, Panginoon, niloko kami ni Hudashan. Hindi ko inakala. Kung hindi dahil kay Zhao Biao, yung mga tanga na yon umakyat sa bundok ng hating gabi, nag-ingay ng ganito kalakas, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam, kung saang bundok talaga naghukay ng kayamanan yung batang yon. Pero ang pamilya ni Zhao Biao ay may silbi. Galit na galit sila kay Hudashan, at kabisado nila ang lugar. Sige, papuntahin mo dito ang pamilya ni Zhao Biao. Sa hinaharap sila ang magpapalakad at mag-aasikaso para sa akin, bantayan si Hudashan, oo. Ano ang dahilan ni Faye sa pagtawag sa amin? May paraan para pabagsakin si Hudashan. Sasali ba kayo? Ang pamilya Zhao ay susunod sa utos ni Faye. Si Hudashan ay tuso. Dahil hindi natin mapigilan ang gamot niya. Gawin na lang nating masama ang reputasyon ng gamot niya. Gawin natin itong lubos na masira. Paano natin gagawin ito, boss? Mahalaga ang gamot niya. Dahil ito ay bihira. Gagawin kong hindi ito maging bihira. Kumuha kayo ng murang pekeng produkto. Gamitin ang asupri para sa pag-usok, usukin ito para maging make and tab. Parang katulad ng kanyang mahalagang gamot, pagkatapos ay ibaba ang presyo papunta sa bayan ng Qingxi, benta sa buong lungsod ng Yunzhou. Talagang magaling si boss. Ganito, babagsak ang presyo sa merkado. Ang gamot ng walang kwentang bata ay hindi na magiging mahalaga. Hindi lang yan. Ipapakalat ko pa, na si Hudashan ay nagbebenta ng mga produktong may sulfur na nakakalason. Nakakasama sa kalusugan. Sa oras na yon, sino pa ang magtatangkang bumili sa kanya? Ang gawain ito ng pagpapakalat ng chismis. Zhao Biao, ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Kapag nagawa ninyo ng maayos, hindi kayo mawawalan ng gantimpala. Iwan mo sa akin, ang traidor na yon. Gusto ko siyang daran sa mukha. Kapatid, hindi ko na matatanggap ang mga paninda mo. Ginoong Jiang, ang kalidad ng aking mga produkto, hindi mo ba mapagkakatiwalaan? Ay, maganda ang kalidad. Pero tingnan mo, ilang katulad na produkto ang lumabas sa merkado magdamag. Presyo ay mas mababa pa sa putik. Bibilhin ko ang mga produkto mo sa mataas na presyo, pagkatapos ay malulugi ako ng 3 beses. Mas nakakatakot pa. Sa labas ay kumakalat. Ang sinasabi ng mga tao ay ang gamot ni Hudashan ay pinapahira ng sulfur at nakakalason. Nakakasama sa tao ang pagkain nito. Kalat na ang balita, detalyado pa. Ay, hindi ko kayang pasanin ang pangalan ng tindahan ko bilang nagbebenta ng lason. Hindi sa wala akong pakisama. Talagang hindi ko kayang makisangkot. Siguradong si Zhang Defa ang may gawa nito. Gumagawa ng pekeng balita. Gusto mo bang tuluyang sirain ang negosyo ko? Dashan, narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ngayon, napahamak ka sa maling tao. Uncle Jiang, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang madamay si Soy Soy. Hindi ako nandito para ipagtanggol ang anak ko. Nandito ako para bigyan ka ng payo, yung mga pekeng gamit na ginamitan ng sulfur. Ang mapanirang chismis na yon, kitang-kita ng lahat na para sa iyo ito, pero wala kang magagawa kung mag-aalala ka lang. Kailangan mong maghanap ng ibang paraan. May ibabalita ako sa iyo. May dumating na dakilang manggagamot sa lungsod ng Yunzhou. Ang pangalan niya ay So Hen Iyang. Bata pa siya.
Ang husay niya sa medisina ay kamangha-mangha, walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Ngayon, nag-aalok siya ng malaking pabuya sa buong bayan, para sa isang kakaibang gamot. Di ba't magaling ka sa paghahanap ng gamot, hanapin mo ang gamot na iyon. At makipag-ugnayan sa dakilang manggagamot na ito, ang mga maliliit na panloloko ng iba ay walang kwenta. Tiyo Jiang. Anong klase ng gamot iyon? Hinahanap ni So ang manggagamot, ano ba talaga iyon? Paano ko malalaman? Narinig ko na kahit ang manggagamot ay hindi masabi ng malinaw. Sinabi lang na ito'y kakaibang bagay mula sa kabundukan. Karamihan sa mga tao ay hindi ito kilala. Bahala na, nasa kapalaran mo yan. Salamat, Tito Jiang. Maayos si Soy Soy nitong mga nakaraang araw. Kapag hindi naabala si Tito Jiang, pumunta ka sa bahay. Ipagluluto kita ng manok, Tito Jiang. Ah, ang baging na ito. Akay, ito ay. Sa mga henerasyon, ito'y kilala bilang nakamamatay na lason. Walang sino mang naglakas loob na hawakan ng pulang lason na puno. Alam lang nila na ang puno ay may lason. Ngunit hindi nila alam na ang katas ng puno na ito ay may pambihirang bisa sa pagpapalakas ng dugo at pagpapatatag ng pagbubuntis. Maaaring, ito ang kakaibang gamot na matagal nang hinahanap ng sikat na manggagamot ng lungsod ng Yunzhou. Kunin mo, itong dugong baging, ay lason na minana ng mga ninuno, Yugo ang sugat, at dudumi ang kamay. Bakit ka nagdadala ng mga malas na bagay na nakakasama? Si Lacey ay nababaliw sa kahirapan. Ibebenta ang lason na baging bilang kayamanan. Hindi ba siya nagbebenta ng lason na asupri? Ngayon pati lason na halaman ay inilabas na, talagang nagbebenta ng lason. Panlilibak, paninira. Zhang Defa, akala mo ba kaya mo akong talunin? Ngayon ipapakita ko sa inyo, ang tunay kong kakayahan. Hawakan sa magkabilang kamay. Mga kababayan, sinasabi ng lahat na ang binibenta kong sulfur ay lason. Ngayon, sa harap ng lahat, patutunayan ko, ang mahalagang gamot sa merkado. Sino ang may lason na sulfur? Una, amuyin ang amoy. Ang tunay na gamot ay mabango. Ito ay pinausukan ng asupri. Lumapit kayo at amuyin. Hindi ba't may masangsang na amoy? Talagang may kakaibang amoy. Napakatapang. Pangalawa, ibabad sa tubig. Ang tunay na gamot ay malinaw ang kulay ng likido. Tungkol sa ito na pinasingawan ng asupri. Tingnan mo ng maigi. Tingnan ang hiwa. Ang tunay na gamot ay pantay ang kulay ng hiwa. Ang pekeng produkto ay madilim sa loob, tatlong puti sa labas. Malinaw na pinaputi ng asupri ang balat. Sa loob ay mababang klase pa rin na bulok na produkto. Si Dashan pala ay napagbintangan. Muntik na tayong magamit ng iba. Sino ba talaga ang may pakanan nito? Paano pa tayo magkakatiwala sa pagbili ng gamot? Ang gamot ko, si Hudashan, ba ay lason? Mga kababayan, nakita nyo na ngayon. Ang paggawa ng pekeng produkto at paninira ay tunay na nakamamatay na negosyo. Ngayon, may dala akong isang mahalagang bagay. Dagwang baging. Sinasabi ng lahat na ito'y lason. Sa buong mundo, maaaring may nakakakilala sa tunay nitong kakayahan. Sino mang dalubhasa ang nakakakilala, huwag mag-atubiling tingnan. Sandali. Kapatid. Ang iyong puno ng ubas. Ikaw ba ay? Ako si Suhinian. Mula sa lungsod ng Yunzhou. Kaibigan. Ang gamot na ito. Saan mo ito nakuha? Putol ang daloy ng pula, ang katas ay hindi natutunaw. Tatlong marka sa likod ng dahon. Tunay ito. Pulang puso na puno ng dugo, ligaw. Hindi bababa sa 100 taon ang edad ng puno. Kaibigan. Ang pulang puso na puno ng dugo ay gamot na bihira, na nagpapalakas ng dugo at nag-aalaga sa pagbubuntis. Lunas sa kakulangan ng dugo ng mga babae at sa pagkalaglag ng sanggol. Paulit-ulit na pagkabuntis at pagkalaglag. Para sa gamot na ito. Naglakbay ako sa 3 lalawigan at 16 na bayan. Hinahanap ito ng 3 taon. Gamot na pampalusog ng dugo at pampalaglag. Asawa ng gobernador ng Yunzhou, 8 taon ng kasal, 3 beses na nagbuntis, 3 beses na nakunan. Mahina ang kalusugan ng sanggol kahit sinong doktor ay hindi makapagpagaling. Kulang lang ng halamang gamot na ito para palakasin ang dugo at ang sanggol. Ang isang piraso nito, 100 tael. Kaibigan, mahalaga ang pagligtas ng buhay. Kung mayroon ka pa, bibilhin ko lahat ng meron ka. Napakabait mo, Ginoo. Ang halamang gamot na ito, may ilan pang natitira sa bundok, hahanapin ko ito para sa'yo. Binubugan ng asupri ang mga pekeng gamot, ibinibenta para makapanakit, at sinisiraan ka pa para mawalan ka ng kabuhayan. Ang ganitong klaseng tao na walang puso, ano ang tawag sa kanya? Zhang Defa ng Qingxi Town, nagsimula sa pagpapautang. Ngayon, nakatuon siya sa aking negosyo ng gamot, monopolyo at pagharang. Nais nila akong patayin. Ako si So, nagprakti ng medisina sa loob ng maraming taon. Pinakakinamumuhian ko ang mga tusong negosyante na gumagamit ng gamot para makapanakit. Kaibigan, ikaw ay isang taong may kaalaman sa gamot at may pananagutan. Ang pagkakaibigan na ito, tiyak kong itataya. Si Zhang Defa ay nakatayo sa Qingxi Town. Hindi mapigilan ang lungsod ng Yunzhou. Nasa rejuvenation hall ako sa lungsod ng Yunzhou, pati na rin sa opisina ng opisyal. May kilala ako.
Kung may maganda kang gamot sa hinaharap, hindi mo na kailangang tiisin siya. Ipakikilala kita. Diretso ang magandang gamot sa lungsod. Hayaan mo siyang mag-block ng wala. Ang kabutihan ng Ginoo, walang maibabalik si Hudashan. Huwag munang magpasalamat. Ang mga magagandang bagay mula sa bundok mo, baka hindi lang itong dugong puno, di ba? Hu Xiaoyu, inaasahan ko ang mas marami pang sorpresa mula sa iyo. Achay, talagang yumaman tayo ngayon. Bukas, papabili kay Soy Soy ng 1 kilo ng pulot pukyutan na datayas para sa iyo, para mabusog ka, dakilang bayani. Eikay. Eikay. Posible bang? Ibinalik na ng Diyos ng bundok si Eikay. Noong una, siya ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos ng bundok. Ngayon, ako'y yumaman at nakahanap ng koneksyon. Tapos na ang tadhana. Kailangan ng umalis. Kailangan na ba talagang umalis? Kung aalis, aalis na. Buti na lang nitong mga araw, hindi naman siya pinabayaan. Achay. Nandito pa si Achay. Achay, akala ko kinuha ka na ng Diyos ng bundok. Jaded Calames, tumubo sa mga bitak ng bato na laging basa at madilim. Nagpapalinaw ng isip at gising sa diwa. Mahusay na gamot para sa ubo at pagkahimatay. Mahirap hanapin sa batika. Itong kumpol na ito lang, mahal na ng ilang tail. Meron pa. Pulang kabute. Itong kabute ay kasing laki ng mangkok. Ang takip ng kabute ay maraming patong. Hindi bababa sa ilang dekada na ang edad ng pulang kabute. Nagpapalakas ng enerhiya at nagpapakalma. Nagpapalakas ng katawan at nagpapatibay ng kalusugan. Ang isang ito ay katumbas ng yung mga naibenta kong ilang pulutong ng pulang orchideas. Mayroon pa bang mas maganda? Dragon Fetus Ginseng. Ang katawan ng ginseng ay parang nakapulupot na dragon. Ang mga ugat ay parang maraming beses na nakabalot. Ito ay 100 taon na bihirang makita. Ang hari ng ligaw na ginseng na nasa mga alamat lamang. Jade Marrow Calames. 10 taon na pulang kabute. 100 taon na Dragon Fetus Ginseng. Akay, hindi ka lang naghahanap ng kuweba. Naghahanap ka ng isang buhay na imbaka ng gamot na puno ng enerhiya ng kalikasan. Akay, gusto kong gawing isang lihim na imbaka ng gamot na tayo lang ang nakakaalam. Ang mga kayamanang ito ay hindi lang pera. Kahit na itaas natin ang ating pamilya. Gawing tulay para maipasok ang negosyo ng gamot sa lungsod ng Yunzhou. 3 puno ng dugong baging, itanim sa silangang pader. Isang kumpol ng gintong bulaklak ng yelo, itanim sa tabi ng bukal. Kuya Dako, ang dugong baging ay mahilig sa lilim. Itanim sa silangang pader na walang sikat ng araw, tiyak na mabubuhay. Ang gintong bulaklak ng yelo ay kailangan ng kaunting liwanag. Ilipat sa loob ng kuweba ng 3 talampakan, tamang-tama. Soy Soy, paano mo ito nalaman? Nakalimutan mo na ba? Bata pa lang ako, sama-sama na ako kay Tiyo Jang sa paglalakbay. Ilang batika at bahay ng mga magsasaka ng gamot ang napasok at nalabasan ko. Natutunan ko sa pakikinig at panonood. Naitandaan ko ang ilang mga sikreto. Bukod pa rito, ang problema mo ay problema ng pamilya natin. Ikaw ang nangunguna sa paghahanap ng kayamanan at paglikha ng landas. Ako ang bahala sa pag-aayos ng mga talaan at pag-aalaga ng mga halamang gamot. Ako ang sasalo sa iyo. Tayo'y magkasamang kumikita at nagbabantay. Para maging matatag ang ating buhay. Ang tahanan natin ngayon, Soy Soy, ay binuo natin ng bawat piraso. Sa hinaharap, magkasama tayong maglalakad ng ganito. Itong kuweba ay ang pinakamahalagang yaman ng ating pamilya. Bukod sa iyo, sa akin, at kay Akay, walang sino man ang pwedeng lumapit. Itinago ko rin ang aklat ng gamot sa loob ng kuweba. Hinding-hindi ko ito dadalhin palabas. Kuya Dako, pabala ka sa kuweba nitong mga nakaraang araw. May mga naririnig akong usap-usapan sa baryo. Simula nung nangyari yun kay Tiyo Biao, na napahiya siya sa lugar natin. Pag-uwi niya lalo siyang naging masama. Ano na naman ang ginawa niya? Narinig ko araw-araw niyang sinisisi si Tia Lian. Binubugbog at minumura. Kanina umaga may nakakita pa. Naikinulong niya si Tia Lian sa silid ng mga kahoy. Tingnan mo kung paano ko siya paparusahan. Wang Xiulian, tingnan mo ang anak na pinalaki mo. Ang lakas ng loob niyang ipahiya ako. Ikaw ang pumasok sa teritoryo ni Dashan. Hindi ka naman pinupuntirya ni Dashan.
Ang lakas ng loob mong sumagot. Binigyan ka ba ng pera ni Dashan? Tatay, tingin ko marami nang nakuha si Tia Lian. Si Dashan ay kilala na sa buong bayan. Tita Lian, ang anak mo ay walang galang sa ama. Kapag kumalat ito, mapapahiya ang buong pamilya natin. Alam kong may pera ka. Kung hindi mo ibibigay ngayon, walang kakainin. Walang kwentang babae. Wala kang makukuhang sagot. Nakakainis ka kapag nakikita kita. Tumigil ka. Dashan, paano mo nagawang harangin ako? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Sakto, nandito ang kapitan ng barangay at mga kababayan. Gusto kong malaman. Ano nga ba ang leksyon na ituturo sa akin ni Tio Biao? Mga kababayan at kapitan ng barangay, ito ang kasulatan ng lupa na dinala ng nanay ko bilang dote. Nakasulat dito sa puting papel na may itim na tinta. Si Wang Xiulian ay muling nag-asawa sa pamilya Zhao. Kasama sa dote ang 2 bahay na may bubong na tisa, 3 ektarya ng palayan, pero pinalitan ni Zhao Biao ng palihim ang pangalan sa titulo ng lupa. At ibinenta ito para magkapera, inangkin ng bundok na iyon. Ito ay pagnanakaw ng aming ari-arian. Nandito ang mga ebidensya. Tio Biao, makakalusot ka ba? Pakinggan ninyong lahat, ayon sa patakaran, ang bahay at palayan ni Wang Xiulian ay kanyang pribadong ari-arian. Palihim na ibinenta ni Zhao Biao ang ari-arian. Hindi ito tama. Ako ang magpapasya. Ang pera mula sa pagbenta ng bahay ni Wang Xiulian. Dapat ibalik ni Zhao Biao kay Wang Xiulian ng buo. Simula ngayon, ang ari-arian ay magiging pag-aari ni Wang Xiulian lamang. Hindi na maaaring makialam ang pamilya Zhao. Ina. Nagtiis ka sa pamilya Zhao ng maraming taon. Ngayon, ang anak mo ang nagbayad sa lahat ng mga pinagdaanan mong hirap. Isa-isa niyang binalikan ang mga ito. Nagtiis ka buong buhay mo. Ngayon, para sa sarili mo naman. Zhao Biao. Sa mga taon ng ating pagsasama. Ginawa mo akong katulong. Ginawa niyo ang anak ko na utusan. Tiniis ko ito para may maipamana kay Dashan. Pero ngayon pakiramdam ko. Sa ganitong klaseng pamilya, mas mabuti pang wala. Kapitan, ako si Wang Xiulian ay makikipaghiwalay kay Zhao Biao sa harap ng lahat. Inay, hindi tayo natatakot sa kanya. Sige. Ang hinihiling ni Wang Xiulian ay makatarungan. Tungkol sa paghihiwalay. Ako ang magiging saksi. Zhao Biao, may sasabihin ka pa ba? Oo. Nanay, uwi na tayo. Si Fa, ang traidor, ay nakahanap ng bagong padrino sa Yunzhou. Pati si Xiulian ay naudyo kanyang makipaghiwalay sa akin. Hindi ko matanggap ito. Hindi ko kayang lunukin. Hindi mo kayang lunukin. Sige. Ayaw ko rin na maging madali para sa kanya. Ang pinakamahalaga ngayon kay Dashan ay ano? Ay. Ang kanyang bundok, ang kanyang gamot. Ang bundok at gamot ay sa kanya. Ngunit ang tao ang pinakamalambot na bahagi ni Dashan. Ang kanyang bundok. Ay napuntahan ko na minsan. Hindi tayo nakinabang. Ngayon, hindi tayo aatake mula sa bundok. Pipiliin natin ang pinakamahalaga sa kanya. Ibig sabihin ni Boss Pa, sundin mo lang ang utos ko. Ihanda ang mga tao, bantayan ang bahay ni San. Kapag dumating na ang oras, may sarili akong plano. Sa pagkakataong ito, si Dashan. Humingi ng tulong sa langit, walang sagot. Humingi ng tulong sa lupa, walang bisa. 12 dosenang mangkok ng tambo. 12 dosenang mangkok ng tambo 000000. Tatlong bahagi ng dragon. Ito ay 100 taong gulang na dragon ginseng. Ako'y nagbebenta ng gamot sa loob ng 40 taon. Ngunit ngayon ko lang ito nakita sa mga sinaunang aklat. Ang Dragon Fetus Ginseng ay nagpapalakas ng enerhiya, nagpapahaba ng buhay. Ito ay isang bagay na hinahanap ng mga opisyal at maharlika. Kapatid, saan mo nakuha ang ganitong kayamanan? Ang batang ito ay isang matalik na kaibigan ni So.
Hindi lang ito ang mayroon siya. Ang lugar na ito ay kakaiba. Mayroong Bloodvine, Jade the Golden Flower, Red Ganoderma, at iba pa. Ang mga bihirang gamot na ito ay may matatag na produksyon. Kung kayo ay nagtitiwala kay Ginoong Su, at nagtitiwala kay kaibigang Ho. Ang Dragon Ginseng ni kaibigang Ho. Ang Rejuvenation Hall ay mag-aalok ng 800 tail. Bukod pa rito, ako, mula sa Hui Chuntang, ay handang pumirma ng pangmatagalang kasunduan sa iyo. Sa hinaharap ng mga bihirang gamot mula sa iyong bundok, katulad ng dugo ng puno, Jade the Golden Flower, at Red Ganoderma, basta't mataas na kalidad, ay bibilhin sa mataas na halaga, babayaran kada buwan, sa panig ng pamahalaan. Lahat ng ginseng king, dugo ng puno, at mga pambihirang gamot na nakakapagpatagal ng buhay at nakakapagpatibay ng pagbubuntis. Ikaw ang uunahin nila. Si Hu Xiaoyu ay nagbibigay ng mga bagay sa opisyal. Isang magandang pagkakataon para makipag-ugnayan. Kailangan samantalahin. 800 liyang kontrata sa pangmatagalang supply ng gamot, 100 para sa opisyal na pagbili. Sa pamamagitan ng kuweba na ito, naging tanyag ang Rejuvenation Hall sa Yuncheng, kasama ng opisyal na kinikilala ang tagapagtustos ng gamot. Pipirmahan ko ang kontratang ito, simula ngayon. Ang mga magagandang gamot ni Ho, direktang ipapadala sa Yuzhao, kaibigan. Kapag pinirmahan mo ang kontratang ito, parang isang paa mo na ang nasa tamang landas ng pamahalaan ng probinsya, sa hinaharap ng mga taong dapat makilala. Sa tamang paraan dapat dumaan. Dahan-dahan kitang ipakikilala. Sa tamang landas, doon ka lang tunay na makatatayo. Soy, ipapakita ko sa iyo ang isang kayamanan. Pirmahan ng pangmatagalang kontrata ng Yunzhou City Huchentong. Babayaran buwan-buwan. Hindi mo na kailangang tingnan ang mukha ng grupo ni Zhang Defa. Magiging maunlad na ang maliit na tahanan natin. Kuya Dahan. Talagang nagawa mo. Pareng Fa, hindi ka panipaniwala. Pumunta si Hudahan sa lungsod ng Yunzhou. Narinig kong nakipag-ugnayan siya sa Huchentong. Ngayon, kung gusto nating hadlangan ng kanyang bentahan, wala na tayong magagawa. Hui Chuntang. Mabuti. Oo, mabuti. Hindi na pwedeng hayaan ng batang ito na magyabang pa. Kilos na agad. Ipabot ang mensahe. Bantayan ang oras ng paglabas ng batang iyon bukas. Sa oras na iyon. Sakto, agawin mo ang asawa niya. Hindi ba't mahal na mahal niya ang babaeng iyon? Ha? Napakatalino mo, boss. Tingnan natin kung mas matalim ang ating mga espada. O mas matibay ang buhay ng asawa niya. Hu Xiaoyu, ang sugat mo ay mukhang magaling na. At puno ng buhay ang mga bulaklak ng jade. Mas maganda pa ito kaysa sa huli. Sa totoo lang, ilang mga mayayamang pamilya sa lungsod ang nag-request nito para sa pagbubuntis. Kahit gaano karami, tatanggapin nila. Huwag kang mag-alala, Ginoong Nangong. Ang bundok ko ay mayaman sa mga mineral. Magbibigay kami buwan-buwan. Siguradong hindi mauubusan ng stock. Sabi ko na. Si Hu Xiaoyu ay tapat na tao. Kapag pinirmahan mo ang kontrata, ang Rejuvenation Hall. Ang mga benta sa gobyerno, lahat ay aayusin para sa'yo. Dashan, masama ito, may malaking problema. Uncle Jiang, anong nangyari? Si Soy. Si Soy ay nasa bungad ng nayon, nilagay sa sako at dinukot. May nakakita ng mga tao ni Zhao Biao ang gumawa. Hindi ko sila maaabutin. Kailangan kong magmadali para ipaalam sa'yo. Jiang Soy, sa wakas natagpuan kita. Tito Biao, ano ang kailangan mo sa akin? Si Tita Lian. Kakabali lang ng binti niya, naghihintay sa silangan ng baryo para sa tulong. Nadapa si Tia Lian. Hindi mo ba alam, Daiko Biao, na dapat tumulong ka muna? May oras ka pang pumunta dito para sabihin sa akin. Hindi ako gaanong makakatulong. Mas bagay na ikaw ang pumunta. Hindi tama. Anong gagawin mo, Daiko Biao? Bitawan mo ako, tao. Dahilan. Ilagay, dalhin. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagamitin ni Ho Dashan laban kay Faye. Siguradong nagkaisa sina Zhao Biao at Zhang Defa. Alam nila na pupunta ako sa lungsod ngayon. Walang tao sa bahay. Sinasadya nilang ilayo ang tigre sa bundok. Inatake na ni Chong Soy. Kaibigan, manatiling kalmado. Hindi tayo pwedeng magpadala sa kanila. Siya ang asawa ko. Siya ang buhay ko. Huwag mag-alala, may plano ako. Ihanda ang kabayo. Sasamahan kita pabalik sa Baikao Valley.
Ginoong Su, ito ay personal kong bagay. Ayokong madamay. Ang pagdukot ay tatlong kasalanan. Si Zhang Defa ay handang sirain ang lahat. Kung siya ay manggahas na galawin ng mahalaga sa'yo, huwag mo akong sisihin. So, samahan kita sa pag-aayos ng utang na ito. Terra, kung nahuli pa tayo ng kaunti, magkakaroon ng malaking problema. Soy, magpakatatag ka. Soy. Kahit saan ka man nakakulong. Ako, si Hu Dashan, ay hahanap sa'yo at ibabalik kita. Dashan, bumalik ka na. Inay, ano na naman ang nangyari? Si Zhang Defa, ang walang awang yon, ay kasalukuyang may dalang grupo ng mga tao, papunta sa iyong tambak ng mga bato. Sabi nila sisirain ang mga tanim mong gamot at puputulan ang daan sa bundok. Kung hindi mo ibigay ang kasunduan sa bundok, sisirain nila ito. Napakagandang taktika ng pananakot habang kinukuha si Soy, habang pinipilit akong ibigay ang kasunduan sa bundok. So bro, unahin natin iligtas si Soy. Ang bundok, masisira pero pwede ulit itanim. Ang tao, kapag nawala, wala na. Si Hu Xiaoyu ay tapat at may malasakit. Tama nga ang hinala ko sa'yo. Uncle Jiang, nanay, pakinggan niyo ako. Kayo, pumunta na sa Fei Shigang. Pigilan niyo ang mga tao ni Zhang Defa para sa akin. Ipakalat ang balita. Si Hu Dashan ay papunta na mula sa Yunjuo City. Uuwi muna siya para kunin ang kasulatan ng bundok. At pagkatapos ay pupunta na siya. Sabihin niyo sa kanila na maghintay pa. Maantalaban natin sila. Bawat minuto ay mahalaga. Bawat dagdag na minuto. Mas marami kaming oras ni So na hanapin si Soy. Sige, ako na ang bahala dito. Ang dila ko. Sa kalye ko na ito pinakinis ng kalahating buhay ko. Pagpapaliban, eksperto ako dyan. Ate Lian, sumama ka sa akin. Kuya Su, nawala na ang mga yapak. Mga buto ng damo ito. Ho, ikaw talaga, maliit na Diyos ng mga hayop. Ito'y halo ng buto ng dugo ng ubas at gintong bulaklak. Sa mga damuhan dito, hindi ito tumutubo. Si Soy ito. Si Soy ang nag-iwan ng mga bakas. Nag-iwan ng mga buto ng damo ang asawa mo para sa'yo. Sundan natin siya, makikita natin siya. Terra, iligtas natin si Soy. Kaya niyo akong atali. Pero hindi niyo kaya ang asawa ko. Babalik siya. Siguradong babalatan niya kayo. Sumigaw ka pa, tatakpan ko ang bibig mo. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang galawin siya. Pakawalan si Jiang Soy. Kung hindi, makikipaglaban ako sa inyo. Haha, talagang dumating ka. Pakawalan ang asawa ko. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa dumarating si Faye. Samahan muna kayo ng mga kapatid ko. Hu Xiaoyu, iligtas mo ang mga kapatid mo. Kuya Dashan. Alam ko, darating ka talaga. Hu Xiaoyu, tumakbo ka. Pakiramdam ko malapit nang dumating si Zhang Defa. Zhang Defa. Hindi mo inaasahan, Hu Dashan, ang maliit mong trick na pag-alis ng tigre sa bundok. Pero hindi mo ako maloloko. Matagal ko nang nahulaan, napupunta ka para iligtas ang babaeng mahal mo. Kaya gagamitin ko ang plano mo, at maghihintay ako. Hinihintay ko lang na ikaw ay mahulog sa bitag. Napakagaling ni Boss Pa. Ngayon, wala nang makakatakas kahit tao o bundok. Dahilan, patawad. Nabisto nila. Hindi ko napigilan. Tiyo Jiang. Hudahan, ngayong araw. Ang iyong titulo sa bundok, ang iyong asawa, at ang iyong buhay. Ako si Zhang Defa. Lahat ng ito. Akin na lahat. Gumalaw na, unahin ang mga binti niya. Lahat kayo, huminto. Sino itong batang ito? Ang lakas ng loob mong utusan ako. Anong ingay yon? Boss Pa, ito ay. Boss Pa, ito ay 00000. Boss Pa, ito ay. Sa utos ng pamahalaan ng Fengzhou, hulihin ang mga kriminal na sina Zhang Defa at Zhao Biao, ang sino mang lalaban. Patayin agad. Hulihin silang lahat. Imposible, paano nagawa ito ng mga sundalo? Ano ang nangyayari dito? Zhang Defa, matagal mo nang pinaplano na iligpit si Hu Dashan. Ngunit hindi mo alam, ang tunay na nagplano ay kami. Nagpautang ka ng malaking interes na nagbunsod ng 3 kamatayan. Binayaran mo ang mga opisyal para makuha ang mga ari-arian. Ngayon ay kinidnap mo pa at nanghihingi ng ransom. Ang bawat isa sa mga ito, ako at si Ginoong So ay matagal nang naibigay ang mga ebidensya.
Sa pamahalaang pang-estado. Ako'y nagmadali pabalik mula sa Yunzo ngayon, hindi lang para iligtas si Soy Soy, kundi para, ilabas ka, ahas na makamandag, mula sa lungga mo, at mahuli ka ng mga sundalo. Ginamit mo ang lakas mo para maghintay ng pagkakataon. Sa totoo lang, ikaw mismo ang kuneho. Ako'y nag-isip ng lahat. Paano nangyari? Hudas-han, ako ang iyong amain. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Amain. Noong kanidnap mo ang aking asawa, itinuring mo ba akong anak? Jiao Biao. Pinahirapan mo ang nanay ko ng maraming taon, at tinulungan mo pa ang masama sa pagdukot at pangingikil. Lahat ng ito ay ikaw mismo, ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan. Natakot ako. Sa wakas, tapos na ang lahat. Tapos na. Soy Soy. Nanay. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Hindi sapat ang pera at koneksyon. Kailangan ko ng tunay na kakayahan at tamang landas. Para maprotektahan kayo. At maprotektahan ang bundok na ito. So kapatid, ang utang na loob. Walang kapantay na pasasalamat. Hu Xiaoyu, parusahan ang masama at itaguyod ang mabuti. Ito ang tamang landas. Ang isang manggagamot ay dapat may puso para sa mundo. Paano ka maghahangad ng kapalit? Ang kasamaan ay naalis na. Pagkatapos nito, bantayan ang pagkakataon sa bundok na ito. Gusto kong maging marangal, at gumawa ng isang dakilang bagay. Kuya Dasha, tingnan mo. Ang dugong puno na ito ay tayo mismo ang nagtanim. Ang pulang kata sa hiwa. Ay hindi mas malabnaw kaysa sa ligaw na puno. Ang paraan ni Ginoong Su ay talagang epektibo. Hindi lang tayo marunong maghukay ng kayamanan, kundi kaya rin natin itong itanim mismo. Soy Soy. Ito ang matibay na pundasyon. Halika, dadalhin ko ito sa Huchentong. Sabihin kay Ginoong Su at Manager Nangang na tingnan ito. Ang kulay nito. Ang dugo ng puno ay mapula, ang kulay ng orchid ay matingkad. Ito ba ay ligaw? Hindi ko itatago sa iyo, Ginoong Nangang. Ang mga ito ay lahat mula sa aking hardin ng gamot sa kuweba na ako mismo ang nagpalaki. Ang mga tanim na ito ay napakaganda kahit na artipisyal na pinalaki. Kaibigang Ho, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang mga bihirang halamang gamot sa kalikasan ay mauubos din balang araw, pero ang paraang ito ay makapagbibigay ng bihirang gamot nang walang katapusan. Ito ay isang malaking kabutihan para sa sangkatauhan. Sakto naman, ang mga buntis sa palasyo ay nanganganib, kaya't nagmamadaling naghahanap ng dugo ng puno ng ubas para sa pangangalaga ng pagbubuntis. Humihiling ng matandang ginseng para sa pagpapalakas. Ang ganitong kalidad at matatag na supply ng bihirang gamot ay talagang napakahirap hanapin. Kaibigang Ho, ang bagay na ito ay dapat ihandog sa harap ng emperador. Kuya Dasha. Talagang may darating na kautusan mula sa emperador, sabi ni Kuya Su. Sa utos ng langit, atas ng emperador. Hudas siya ng Baikao-ao. Dalubhasa sa gamot, nigel inang ng mga mabuting gamot para sa kapakanan ng lahat. Nagbigay ng ebidensya laban sa mga traidor, nagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Malaki ang kontribusyon sa estado. Iginawad ang titulong tagapaglingkod ng bayan. Ginawaran ng 100 piraso ng seda, 1,000 tel ng ginto, ito ay ipinag-uutos. Ako, si Hudas Han, nagpapasalamat sa biyaya ng hari. Mula sa pagiging tampulan ng tukso sa Baikao, isang lasing na palaging hinahabol ng mga pinagkakautangan. Hanggang sa araw na ito, napili ng hari. Ako, si Hudas Han, na may titulo. Ang hakbang na ito. 2 buhay ang ginugol ko, Kuya Dashan. Ang hakbang mo ngayon ay ikaw mismo, ang naghirap para makamit ito. Dapat makapal ang pader. Dapat maliwanag ang bintana. Ang nanay ko ay naghirap ng matagal na panahon. Sa hinaharap, dapat siya ang tumira sa pinakamaliwanag na kwarto. Soy, anak. Tingnan mo, nanaginip lang ba ako? Noong nasa pamilya Jiao ako, hindi ako mapakali kahit sa kwadra o sa bante ng dayami. Ngayon, ang anak ko magpapatayo ng malaking bahay para sa akin. Tia Lian, hindi ito panaginip. Ito ang biyayang nararapat sa inyo. Sabi ni Kuya Dahan, itong bahay. May pangunahing bahay para sa inyo at mayroon din para sa amin. At may isang kwarto para kay Itay. Sa hinaharap, tayong buong pamilya ay masayang magsasama-sama. Si Dahan ay matagumpay. At iniisip pa rin ng matandang katawan ko. Sulit, sulit.
Mga kababayan, noong araw sa ating Baykao-aw, may bundok pero mahirap dahil sanay lang sa paggawa ng pisikal na trabaho. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang paraan ng pag-aalaga ng mga gamot. Sumunod sa akin sa pagtatanim ng gamot buwan-buwan ang sahod. May bonus pa sa katapusan ng taon. Gagawin natin ang mahirap na lugar na ito na maging isang mayamang nayo na puno ng ginto dahilan sa bundok. Ginoong Ho. Ikaw ang aming pinuno, naniniwala kami sa iyo. Ha ha ha. Huwag mo akong tawaging Ginoo, tawagin mo akong Dahan. Sama-sama nating tinalo ang mga mapang api. Sama-sama tayong bumangon, mga kapatid. Nakakagulat. Mas matalas pa ang ilong ng batang ito kaysa sa tao. Sabi ko, bakit mo hinuhukay ang gintong bulaklak? Yun pala, bulok na sa ilalim. Tingnan mo si Akay natin. Pinakamahusay sa lahat. Kuya Dashan, ikaw ang tagapangasiwa. Mas kapaki-pakinabang ka pa sa tao. Soy, tingnan mo. Pagpaparami ng mga inaangkop na halaman, pagkolekta mula sa bundok at ligaw na halaman, pagsubok ng bagong pamamaraan sa bundok. May trabaho ang mga taga-nayon, may kita. Hindi matapos-tapos ang mga order ng Huchentong. Sa wakas, ang buhay natin ay naging tulad ng gusto natin. Narinig mo ba? Si Ho Dashan, ngayon ay isang marangal na tao na siya. Inupahan niya ang buong bundok ng Baykao para magtanim ng mga gamot. Yumaman siya ng husto. Si Ho Dashan. Imposible. Lasinggero. Bakit siya? Bakit siya ang nauuna sa akin? Isinusumpa kita. Ho Dashan, kahit maging multo ako, hindi kita tatantanan. Hindi ka mamamatay ng maayos. Oh. Baliw na baliw. Araw-araw kang sumisigaw. Ang dami mong sinirang buhay. Hanggang sa umabot ka sa ganito. Sino ang dapat sisihin? Tanggapin mo na lang. Dahan. Kapatid na Dahan. Alam ng ate mo na nagkamali siya. Noon, bulag ang tita mo. Sumama kay Jiao Biao para apihin ang nanay mo, sirain ang pamilya mo. Ngayon, ate mo, wala nang makain. Ikaw na ang bahala, sa ating pagkakamag-anak. Bigyan mo ng trabaho ang ate mo. Nakikiusap ako sa iyo. Liu Kuihua. Noong nakakulong ang nanay ko sa kamalig at hindi binibigyan ng pagkain, nandyan ka para tulungan si Jiao Biao sa pagmumura. Naalala mo bang bigyan siya ng pagkakataon para mabuhay? Nang tinutulungan mong sirain ang pamilya ko, naisip mo bang darating ang araw na ito? Nagkamali ka ba? Huli na. Sa Ho Family Herbal Garden, pinapalaki ang mga masipag magtrabaho, may malasakit at tapat na mga kapitbahay, hindi kayang alagaan, ang mga tulad mong walang utang na loob, at mahilig mang-apak sa iba. Umalis ka na. Wala kang gagawin dito sa loob. Meron na. Si Soy ay buntis na, magiging lola na ako. Salamat sa mga ninuno, pagpalain sana tayo ng mga ninuno. Soy. Magkakaroon na tayo ng anak. Oo, sabi ng manggagamot. Ginagamit ko ang dugong puno na inaalagaan natin sa hardin. Matatag ang kalagayan ng bata, Kuya Dasha. Ang anak natin ay darating ng ligtas sa pamilyang ito. Ang galing, napakalaking balita. Dati akala ko, mabuhay muli, para maghayganti. Para yumaman. Ngayon ko lang naintindihan, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos. Para hayaan akong mismo ang mag-ayos ng buhay. Ayon sa gusto natin.